Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Son of a Gun na napalabas noong 2014. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Sam na dinadala sa isang mataas na seguridad na bilangguan sa isang van ng pulis. Nakagawa siya ng isang maliit na pagnanakaw kung saan nakatanggap siya ng 6 na buwang sentensya ng pagkakulong. Pagdating sa bilangguan, sumasailalim siya sa masusing pagsusuri sa katawan, at kapag kumpleto na ang mga pamamaraan sa seguridad, ipinadala siya sa kanyang selda. Doon niya nakilala ang isa pang preso na kamukha niya, ngunit halatang takot na takot. Iniiwasan ng presong ito na makipag-ugnayan sa sinuman. Iniwan si Sam na naguguluhan kung bakit siya takot na takot kinabukasan. Nalaman ni Sam ang tungkol sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Collins na nangingibabaw sa bilangguan kasama ang kanyang gang. Regular na inaabuso ni Collins at ng kanyang barkada ang takot na bilanggo na nagpapaliwanag sa kanyang nakakatakot na kilos. Sa pagsaksi nito, nababahala si Sam at nag-iisip kung maaari ba siyang harapin ang katulad na kapalaran. Nang maglaon, nakilala ni Sam ang isa pang gangster sa bilangguan na nagngangalang Brandon, isang smuggler ng mga armas. Naglalaro ng chess si Brandon nang dumaan si Sam at nagmumungkahi ng isang hakbang na haantong sa isang checkmate na humanga sa insight ni Sam. Napansin siya ni Brandon. Napansin ni Sam ang kanyang kasama sa selda na humahasa ng kutsilyo nang magtanong si Sam. Bakit isiniwalat ng cellmate na plano niyang gamitin ito upang patayin si Collins sa susunod na pagtatangka niyang abusuhin siya, na tinitiyak na walang sinuman ang maaaring magsamantala sa kanya muli, Sam, gayunpaman. Binaliwala ang sinabi ng kanyang ka-cellmate kinabukasan. Bumalik si Collins at ang kanyang mga tauhan upang kunin ang kasama sa selda, ngunit nakialam si Sam sa pamamagitan ng pakikipag-away sa kanya. Ito ay nag-udyok sa mga gwardya ng bilangguan na pumasok at paghiwalayin sila, na inilipat pareho si Sam at ang kanyang kasama sa selda sa isa pang selda. Ang pagkagambalang ito ay naigil iligtas sa cellmate mula sa karagdagang pang-aabuso, na napansin ni Brandon na nagpahanga sa kanya sa mabilis na pag-iisip ni Sam pagkatapos ng ilang araw. Si Sam at ang kanyang cellmate ay ibinalik sa kanilang orihinal na selda. Lumapit si Brandon kay Sam at binalaan siya tungkol sa mga panganib ng bilangguan, pinayuhan siyang protektahan ang kanyang sarili at iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Gayunpaman, patuloy na ginigipit ni Collins at ng kanyang mga barkada ang kasama sa selda ni Sam na nagtutulak sa kanya upang subukang magpakamatay. Pumagitna si Sam at tinawag ang mga gwardya na nagdadala ng kasama sa selda sa ospital para sa isang mahabang pananatili. Collins. Ngayon, ang paghahanap ng bagong biktima ay nakatutok kay Sam, na sa tingin niya ay kaakit-akit, na nadarama ang kanilang mga intensyon. Pinatalas ni Sam ang isang toothbrush para gamitin bilang sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Isang araw nang subukan ng Collins gang na salakayin si Sam, dumating si Brandon sa tamang oras upang iligtas siya. Binalaan ni Brandon si Sam na hindi siya makakaligtas laban sa mga lalaking ito ng mag-isa at nag-aalok sa kanya ng proteksyon kapalit ng isang pabor. Sa sandaling makalaya si Sam mula sa bilangguan, sumang-ayon si Sam sa mga tuntunin ni Brandon pagkatapos marinig ang kanyang planong pagtakas kinabukasan. Si Collins at ang kanyang gang ay muling hinarap si Sam, ngunit ang mga tauhan ni Brandon ay namagitan sa pagbugbog kay Collins ng napakatindi kaya namatay siya kaagad. Ang insidente ay nakakatakot sa iba pang mga bilanggo at walang sino man ang nangahas na abalahin si Sam. Lumipas ang oras na iyon at nakumpleto ni Sam ang kanyang 6 na buwang ipinadala. Sa kanyang paglaya, nakilala ni Sam si John ng isa pang gangster na nag-abot sa kanya ng sulat mula kay Brandon. Kasama sa sulat ang mga tagubilin at tinanggap ni John si Sam sa kanyang gang na nagregalo sa kanya ng isang bahay sa tabi ng dagat. Natutuwa. Ginalugad ni Sam ang magandang bahay at nakakita ng maliit na naglalaman ng ilang peking pasaporte, damit, at baril. Habang sinusuri ang nilalaman, tumunog ang doorbell. Isang babaeng nagngangalang Sona ang dumating na may dalang bag na naglalaman ng pera at isang cellphone. Ipinaalam niya kay Sam na ang telepono ay gagamitin para sa komunikasyon kay Brandon at umalis. Kinabukasan, si Sam ay sumusunod sa mga tagubili ni Brandon at nakilala si Franklin, na nagpakilala sa kanya sa iba't ibang nakamamatay na mga armas at nagsasanay sa kanya sa paggamit ng mga ito. Nang maglaon, umarkila si Sam ng helicopter sa ilalim ng pagkukunwari ng paglilibot sa lungsod. Kapag naka-airborne na, bumunot siya ng baril sa piloto at itinuro siya patungo sa bilangguan kung saan nakakulong si Brandon. Samantala, kinuha ni Brandon ang isang gwardya na bihag sa loob ng bilangguan at pinilit siyang i-unlock ang mga pinto pagdating ng helicopter.
Si Sam ay nagbibigay ng takip sa pamamagitan ng pagbaril sa mga gwardya na nagpapahintulot kay Brandon at sa kanyang mga kasabwat na makatakas. Mabilis silang tumakas sakay ng kotse at nagkita sila ni John kung saan inihayag ni Brandon ang isang planong direktang magnakaw ng ginto mula sa isang storage room ng minahan. Nangako ang heist na magbubunga ng $1 bilyon. Nagsimulang maghanda sina Brandon, Sam at hanggang para sa napakalaking heist. Sa panahong ito, dinadala ni Brandon si Sam sa isang party. Kung saan naruroon din si Sona, nag-uusap sina Sam at Sona malapit sa isang swimming pool, nagbabahagi ng mga detalye tungkol sa kanilang buhay. Biglang, isang lalaking nagngangalang Josh ang nagtulak kay Sam sa pool kung saan siya nagsimulang malunod dahil hindi siya marunong lumangoy. Tumalon si Sona at iniligtas siya. Nakakahiya kay Sam ang pangyayari habang nagtatawanan ang lahat. Itakda siyang makaramdam ng kahihiyan. Umalis siya sa party habang naglalakad sa kalsada. Sumakay si Sona sa isang kotse at inalok siyang sumakay. Dinala niya siya sa isang Chinese restaurant kung saan may tapat silang pag-uusap. Ibinunyag ni Sona na inaakala ng lahat na siya ang kasintahan ni John, ngunit ang kanilang relasyon ay puro propesyonal. Ipinagtapat niya na ang pagiging isang immigrant ay naging desperado sa kanya na kumita ng malaking halaga ng pera na itinatampok ang mga pakikibaka na kanyang kinakaharap pagkatapos nito. Binuksan ni Sam si Sona na nagbabahagi ng maraming detalye tungkol sa kanyang sarili, umuwi ang dalawa, at gumugol ng isang matalik na gabi na magkasama kinabukasan. Galit na galit si Brandon nang makita si Sam at binalaan siya na huwag pumunta kahit saan ang hindi nagpapalam sa kanya. Inutusan din niya si Sam na layuan si Sona na sinasabing ginugulo siya nito at nalalagay sa panganib ang kanilang focus. Matapos pagalitan si Sam, dinala siya ni Brandon sa gusali ng gold mine kung saan pinaplano ang pagnanakaw, doon. Ipinaliwanag ni Brandon ang mga kritikal na aspeto ng operasyon. Kailangang tiyakin ni Sam na walang pumipindot sa emergency alarm o uma-access sa storage room dahil ito ay mahalaga sa tagumpay ng heist. Pagkatapos ng briefing, nag-recruit si Sam Brandon ng isang bihasang racer na nagngangalang Chris para sumali sa team. Ang tungkulin ni Chris ay tiyakin ang isang mabilis na pagtakas pagkatapos ng pagnanakaw sa koponan na kumpleto na ngayon. Inilalahad ni Brandon ang mga blueprint ng lokasyon sa lahat. Gayunpaman, sa panahon ng briefing, si Josh, ang lalaking nagtulak kay Sam sa pool, ay nagsimulang kutsain siya. Ito ay humantong sa isang away at Brandon. Halatang inis na utos ni Sam na lumabas ng kwarto at magpalamig. Bumaba si Sam sa club kung saan napansin niya ang ilang lalaking nang aasar. Galit na galit si Sona. Inilabas niya ang kanyang baril at itinaboy ang mga ito, saway ni Sona sa kanya. Ipinaliwanag na ang kanyang mga aksyon ay maaaring nagdala sa pulisya na nagre-resulta sa kanyang pagpapatapon at paglala ng kanyang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Sam at nag-imbite sa kanya para sa kape, ngunit tumanggi si Sona na sinabing may trabaho siya. Una, si Sam ay matiyagang naghihintay sa kanya. Nang matapos ni Sona ang kanyang trabaho, pumunta ang dalawa sa dalampasigan. Mapaglarong pumunta si Sona sa tubig at tumawag. Sam na sumama sa kanya. Nag-alinlangan si Sam na umamin na hindi siya marunong lumangoy at may matinding takot sa tubig. Sa paghikayat sa kanya, tinulungan siya ni Sona na malampasan ang kanyang takot at nagbahagi sila ng isang romantikong sandali, naghahalikan at nagiging mas malapit pagkatapos, binigay ni Sona kay Sam ang kanyang kwintas, na tinawag itong isang anting-anting sa swerte. Binabalaan niya siya, ang mga bagay ay hindi palaging tulad ng tila. Huwag magtiwala sa sinuman. Kahit ako hindi, Sam, gayunpaman, reassures her saying it doesn't matter. Kapag tapos na ang heist, aalis na ako, pero gusto kong sumama ka sa akin. Sumagot si Sona na hindi magiging madali ang pag-alis dahil hindi siya hahayaang mabuhay ni John kung susubukan niyang tumakas. Dumating ang araw ng pagnanakaw, ang koponan ay nagbabalat kayo bilang mga security guard at nakapasok sa gusali. Inutusan ni Brandon si Sam na pumasok sa pamamagitan ng sistema ng bentilasyon. Huwag paganahin ang mga CCTV camera. At buksan ang lahat ng pinto. Ginagawa ni Sam ang kanyang mga gawain ng mahusay habang si Brandon at ang iba ay nai-neutralize ang mga security guard, ikinulong sila sa isang silid. Ang koponan ay gumagalaw palapit sa vault. Inatasan ni Brandon si Josh na bantayan ang mga empleyado, ngunit nawala ang galit ni Josh at binaril ang isang manggagawa sa binti. Ang galit na si Brandon ay hinampes ng baril sa ulo si Josh para kontrolin ang sitwasyon. Habang natutunaw ng koponan ng ginto, inutusan ni Brandon ang mga empleyado na tumulong sa pagkuha nito na nagkukunwari bilang mga manggagawa. Ang koponan ay nagkarga ng ginto sa kanilang mga truck. Upang makaabala sa mga pulis, nagpaputok sila ng mga putok sa ibang lugar.
Samantala, mabilis na tumakbo si Chris sakay ng isang kotse na may ginto, ngunit hinabol ng mga pulis ang sumunod na kaguluhan. Ang ilang miyembro ng koponan ay nasugatan, ngunit ang grupo sa kalaunan ay nakatakas at inihatid ang ginto kay John na humahawak sa pagbebenta nito. Ibinahagi ni John ang mga kita sa pangkat. Gayunpaman, nang harapin siya ni Brandon tungkol sa isang namatay na miyembro ng koponan, sinunog ni John at ng kanyang mga tauhan ang katawan sa loob ng kotse at itinulak ito palabas ng bangin. Umalis si Sam kasama ang kanyang bahagi sa layunin mamaya. Sa bahay ni Sonas, tumunog ang kanyang doorbell. Dumating ang isa sa mga lalaki ni John na ibinunyag na alam niyang plano nitong tumakas at binalaan siya, na alam ni John ang kanyang intensyon. Sinubukan niyang patayin siya, ngunit si Sona ay makitid na nakatakas at tinawagan si Sam upang ipaalam sa kanya na si John ay nagtaksil sa kanila at ang mga pulis ay darating sa parehong oras. Dumating ang mga pulis sa apartment ni Brandon, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito. Lumipat si Brandon sa isang sementeryo kung saan inililibing niya ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw. Pagkatapos ay, tinawag niya si John na humihingi ng mga sagot, ngunit tinanggihan ni John ang anumang pagkakasangkot. Napagtatanto na na-double-crossed siya, nakipag-ugnayan si Brandon kay Sam at iminumungkahi na magtungo sila sa Melbourne kung saan malamang na isasara ni John ang gold deal. Sumang-ayon si Sam at inanyayahan si Sona na sumama sa kanila sa Melbourne. Hinanap ni Brandon ang kinaroroonan ni John. Sa pamamagitan ng isang kontak, binibigyan niya si Sona ng pera para maihatid sa pamilya ng namatay nilang teammate. Nang tumanggi si Sona, galit na sinampal ito ni Brandon. Nagkaroon ng mainiitang pagtatalo si Sam at ang dalawang lalaki, ngunit sa huli ay huminahon. Sabi ni Brandon kay Sam, gangster ka na ngayon. Hindi mo kayang magpakita ng kahinaan. Kung gagawin mo, hindi ka mabubuhay ng matagal. Samantala, walang kamalay-malay si Sona na sinusundan siya. Nakakarinig. Si Brandon, na nagsasabi kay Sam kapag tapos na ang trabaho, bigyan siya ng pera at ipadala siya sa malayo. Feeling betrayed. Bumagyo si Sona. Sinundan siya ni Sam na sinusubukang ipaliwanag na hindi niya naiintindihan ang pag-uusap, ngunit nananatiling masama si Sona sa kanilang hotel. Isang lalaking ipinadala ni John ang pumasok at hinawakan si Brandon habang tinutukan ng baril. Ibinunyag niya na inupahan siya ni John para patayin si Brandon. Kinumbinsi ni Brandon ang lalaki na lumipat ng panig na nag-aalok sa kanya ng dobleng pera. Sumang-ayon ang lalaki at nagbigay ng mga detalye tungkol sa lokasyon ng deal ni John. Kinabukasan, tinambangan ni Brandon at ng kanyang koponan si John at ang kanyang mga tauhan sa panahon ng deal na pinatay sila at kinuha ang layunin. Hinuli rin nila si John at pinahirapan hanggang sa ihayag niya ang lokasyon ng natitirang layunin. Sa sandaling makuha nila ang itago, pinatay nila si John at naghanda na umalis sa lungsod. Ang koponan ay sumakay sa isang bangka upang makatakas sa kalagitnaan ng paglalakbay. Tinutukan ni Brandon ng baril si Sam na sinasabi sa kanya na hindi na siya mapagkakatiwalaan at inalok sa kanya ang kanyang bahagi ng pera para umalis. Mahinahong sinabi ni Sam kay Brandon na suriin ang ginto. Nang siyasatin ito ni Brandon, natuklasan niya na ang ginto ay napalitan ng mga bakal na plato na galit na galit. Hinarap niya si Sam na nagpahayag na sila ni Sona ay nagpalit ng ginto sa panahon ng handover. Pagtitiyak ni Sam kay Brandon, matatanggap pa rin niya ang kanyang bahagi. Si Sam Hans, Brandon A. Phone and Sona is on the line. Binalaan niya si Brandon na kung may mangyari kay Sam, ipagbibigay alam niya sa pulisya at sisiguraduhin na mahuhuli siya. Napagtantong wala siyang pagpipilian, hinailan ni Brandon si Sam sa tubig na alam niyang hindi siya marunong lumangoy. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling sandali, iniligtas ni Brandon si Sam at ibinalik siya sa bangka. Tanong ni Brandon, bakit hindi mo nalang kinuha ang lahat ng ginto at tumakbo? Sagot ni Sam, malaki ang naitulong mo sa akin. Hindi ko nais na ipagkanulo ka. Makukuha mo ang iyong bahagi. Pagkatapos ay sumakay si Brandon ng hiwalay na bangka upang umalis habang si Sam ay muling nakikipagkite kay Sona sa Pampang. Sa mga huling eksena, nagsimulang mamuhay si Brandon ng mababang profile sa ibang lungsod. Gayunpaman, kalaunan ay iniulat siya sa pulisya at nahuli sa bilangguan. Nakatanggap siya ng liham mula kay Sam na naglalahad ng lokasyon ng ginto. Kasama rin sa sulat ang larawan ni Sona na buntis sa anak ni Sam na nagpapahiwatig na mag-asawa na ang dalawa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.